Love Serye TV. Deceitful Love with a Playboy. Tunghayan na po natin ang 15 bahagi. Nasa living room ang magpipinsa nang dumating si Reyna. Kaagad na sinalubong siya ni Dre at akmang bibigyan ng halik sa pisngi nang paiwas na ikiling niya ang ulo. Sa pagkabigla pa nito, binigyan niya ito ng sampal na ikinagulat ni Louie at Tor. What's that for? Natigilan din siya. Nabigla siya. Hindi niya plinano yon at hindi niya sinasadya. Sorry, sambit niya at niyakap si Dre. Forgive me. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Din naman niya ang pisngi nitong dinapuan ng kanyang palad. Namula iyon. Napailing si Dre. Ngumiti na lamang ito. Ang gandang sorpresa nun ah. Pagkatapos ay muli siyang hinalikan ito sa pisngi. Ang sweet naman no. Baling nito sa dalawang pinsan. Hindi pa kami nakakapaghapunan. Maya-maya ay patuloy nito. Talagang hinihintay ka namin. Gusto namin ni Louie at Tor ay sabay tayong apat. Tumango siya. Sa makalawa ay pupunta sa kabanatuan. Ang kanilang buong pamilya. Pagbabalita ni Dre at napagpasyahan namin sumama. Pwede ka naman siguro magpaalam sa boss mo. It's my first day in my job after a 2-week leave. Hindi ba't abuso kung muli ako magpapaalam? Nakakahiya sa amo ko. Nandoon lahat ng mga kapatid ko at pamilya nila. Hindi naman yata magandang tayong dalawa pa yung mawawala, gayong kakakasal pa lamang natin. Hindi ko maipapangak. I'll talk to Mr. Twenko. Ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ang tinutukoy ni Dre, na sponsor din nila sa kasal. Siguro naman hindi niya ako bibiguin. Hindi na lamang siya umimik. Inaantok na siya para makipagkwentuhan pa. Umakyat na siya sa kanilang kwarto para magpahinga. Pero hindi kaagad siya nakatulog kahit matagal na siyang nakahiga sa kama. Hanggang sa pumasok sa kwarto si Dre ay gising pa rin siya. Akala ko'y natutulog ka na. Tumabi ito sa kanya. Mukhang mayroon na naman bumabagabag sa isipan mo ah. May problema ba sa trabaho? Di naman ito ang kanyang pisngi. Siguro'y hindi ako makakasama sa reunion ng inyong pamilya. Aniya, may nabuo na siyang pasya. Wala na makapipigil sa kanya. Maging si Dre. Bakit? Anitong halatang na alarma. I'm leaving you. What? Napasigaw ito sa labis na kapiglaan. Do not kid me, Reyna. Tila nasasaktan sabi nito. Kumalat na ang dugo sa mukha nito. Hindi ako nagbibiro. Matatag na sabi niya. Kaya ba sinampal mo ako sa harap ng aking mga pinsan? Hinawakan niya nito sa balikat at niyog-yog. Nilalaki ng mga mata nito sa galit. Huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot. Nagawa niyang tanggalin ang mga kamay nito sa magkabilang balikat niya. Walang patutunguhan ang pagsasama natin. Hanggang ngayon galit pa rin ako sa'yo. Umiiwas lang ako sa maaaring mangyari. Baka mapatay kita. Ayoko mangyari yon. Sana'y naiintindihan mo ako. Iyan lang ba ang dahilan? Tumango siya. It's better this way, Dre. Pero wala siyang nararamdamang hinanakit sa nakataktang paghihiwalay ng kanilang mga landas. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko maipaghihiganti si Divina. At sinong paghihigantihan mo? Tell me. Inaasahan niyang babanggitin nito ang pangalan ni Mark. Pero hindi nito ginawa iyon. Kung may kinalaman ka man sa paghihirap ni Divina, hindi ko kayang patayin ka. Kaya mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Napailing ito. Ilang beses ko bang sasabihing wala akong alam kung bakit nagpakamatay si Divina? Na ibang lalaki nakabuntis sa kanya at iniwan siya. Si Mark, right? She supplied eagerly to his astonishment. Huwag ka magulat. Siya ang ginawa mong pananggalang noon. Aalamin ko kung nagsasabi ka nga ng totoo. Reyna, wala kang karapatang pigilan ako. Tinabig niya ang kamay nito. Kung mapapatunayan kung nagsisinungaling ka, magpa-file ako ng annulment. End of everything for us. Hahanapin mo siya? Anito nang lalaki ang mga mata. Halatang hindi nito nagustuhan ang plano niyang hanapin si Mark. Aalamin ko kung nagsasabi ka nga ng totoo. Hindi niya malaman kung sino ang kanyang kakampi. Ang planong pagbabalik sa kanilang bahay sa Mandaluyong ay isang patibong. Don't go near him. Bakit? He's dangerous. Dangerous? Killer ba siya? Hindi mo siya kilala, Reyna. Kaya ba hindi mo sinabi sa akin nagkaroon sila ng relasyon ni Divina
Nung makita natin siya sa Bataan, galit na pag-aakusa niya. Nakalimutan ko lang sabihin sa'yo. That's all. Pero ngayon ay alam mo na. I don't even like the guy. Really? Ni hindi nga kami naging magkaibigan. Oh, he's mean. A total bastard. Mukhang galit na galit ka sa kanya ngayon Sa pagkakatanda ko, maganda yung pakikitungo mo sa kanya na magkita tayo. Ikaw pa nga yung unang bumate sa kanya. Umiling ito. Nasa mukha pa rin ito ang galit. Dahil hindi ko gusto ang idea na hahanapin mo siya. Walang hiya ang taong yon, especially when it comes to women. It won't stop me from leaving you. Pinal na sabi niya. Babalik lamang ako rito kapag napatunayan kong inosente ka. Pakiusap lang, huwag mo akong pestehin kapag nakauwi na ako sa amin. Ano ang gagawin mo kapag napatunayan mo may kasalanan nga si Mark? Hindi ko pa alam yung gagawin ko. Muli siyang nahiga sa kama at pumikit. Good night. Sana ngay hindi ka nagsisinungaling sa akin. Hindi naman natin kailangan maghiwalay ng bahay. Naupo ito sa gilid ng kama habang nakatingin sa kanya. Hindi magugustuhan ni ng mami ang magiging setup natin. Matulog ka na. Pareho pa tayo may pasok bukas. Buo na yung pasya ko. Pag alis ko bukas, uuwi na ako sa amin. Sweetheart, nagsusumamo ang tinig nito. Grand reunion ng pamilya namin. May mission ako. Ipinangako ko yun sa harap ng bangkay ni Divina. Nakakahiya. Wala akong pakialam. Nanlaki ang mga mata nito. You're talking to my family. Kakakasal pa lang natin. Tapos maghihiwalay na tayo. It's only temporary. Kung nagsasabi ka nga ng totoo tungkol kay Mark, to hell with you. Muling sumambulat ang galit nito. Kung bibigyan mo rin lang ako ng kahihiyan, lubos-lubusin mo na. Bigla siyang kinabahan. Anong ibig mong sabihin? Napabalik ko siya ng bangon at tinitigan niya ito. Oras na umalis ka sa pamamahay na to. Don't ever think of coming back. Wala ka nang babalikan pa. Pagbabanta nito. Natulig siya sa sinabi nitong iyon. Hindi niya malaman ang gagawin at isasagot. Wala sa itsura nito ang nagbibiro. Walang imikan si Narina at Dre habang magkaharap sa almusal. Naunang umalis si Dre kasama mga pinsan nito. Bumalik si Reyna sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang kanyang maleta. Sino ang tinakot ni Dre? Mabuti na rin siguro maghiwalay na lang sila ng tuluyan kaysa dumating sa puntong mapatay pa niya nito. Para na ring inamin nito na may kasalanan ito kay Divina. Dumiretso siya sa kanyang trabaho. Kinahaponan na siya umuwi sa kanila. Nang gabing iyon ay pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Hindi siya dalawi ng antok. Si Dre ang iniisip niya. Nasanay na siyang katabi ito sa pagtulog. Pero may hadlang sa kanila ng asawa. She was idealistic. She would break the law if it was needed. Hindi pa tapos ang kanyang pakikipaglaban. Hindi pa niya na ipaghihiganti si Divina. Ang masaklap lang ay nangyari sa pagitan nila ng asawa. Isang linggo pa nga lamang sila nagsasama, magkahiwalay na. Nagpapatunay iyon na hindi sila compatible. Ngayon niya napagtanto na isang pagkakamali ang magpakasal siya rito. Sana ay hindi na lamang nito sinipot nung araw ng kanilang kasal. Di sana'y tuluyan na siyang nakapaghiganti. Nang sumunod na gabi, ginulat siya nang dalawin siya ni Mark. Kasalukuyan nagpapahangin siya sa garden nang dumating ang binata. Hiniwalayan ko na siya. Pag-amin niya rito bago pa ito nakapagtanong. Alam niyang inaasahan na nito iyon. Hindi ka ba natatakot na baka malaman ng girlfriend mong nandito ka? Ngumiti ito. 2 months na akong walang girlfriend. Masyado akong busy sa aking negosyo. May kahirapan din kasi yung export and import business. Lalo pat wala akong katuwang. Pareho pala tayong single. Ngumiti siya. Siguro naman ay yayayain mo akong mamasyal o mag-dinner minsan. Pagagaling ko kanina sa trabaho, wala akong ginawa kundi ang magmukmok. Kasalukuyan ako nagpapahangin nang dumating ka. Lalong lumapad ang pagkakangiti nito. Hindi kaya ako ihunting ni Dre sa oras na malaman niyang magkasama tayo? Tapos na sa amin ang lahat. Ipapaanal ko na yung aming kasal. Ani ang nagkibit-balikat. Nagsisisi ako kung bakit pinakasalan ko pa siya. Don't worry, hindi ko sinabing ikaw yung nagtapat sa akin ng lahat. Tumangutango si Mark. Sa bagay, kahit malaman pa niyang ako yung nagsabi sa'yo,
Handang-handa akong panindigan ng mga sinasabi ko. Nagsasabi ka lang naman ng totoo. Sorry kung nasira ko yung pagsasama ninyo. Nito. Akala ko kasi alam mo yung tungkol sa kanila ni Divina. Hindi roon natapos ang pagdalaw sa kanya ni Mark. Halos gabi-gabing bisita niya ito. Nang gabing ginanap ang grand reunion ng pamilya ni Dre, kasama naman niya ang lalaki. Magkamukha talaga kayo ni Divina. Siyempre, magkapatid kami. Tugon niya. Naroon sila sa breakwater. Marami ring pareha nagpapahangin doon. Minsan na niyang narating ang bahaging iyon kasama mga kaibigan niya. Wala ka pa bang balak mag-settle down, Mark? Tumawa lamang ito. I'm not in a hurry. Maybe after 2 years. Hindi pa kasi ako sawa sa pagiging binata. But by that time siguro, annulled na yung marriage niyo ni Dre. Napatingin siya rito. Nakuha niya ang mensahe nito. He nodded, confirming her notions. Then he smiled, which she ignored. Walang epekto sa kanya ang mga ngiti nito. Marahil, kung si Dre ang ngumiti ng gayon, tiyak na magtatatalo ng kanyang puso. Muli nagsalita si Mark. Bakit hindi ka agad nag-cruise ang mga landas natin noon? Sa munting liwanag sa laot nito nakatingin. Sana hindi ka natali kay Dre. Sa relasyong binuklod ng kasinungalingan. Ibig mo bang sabihin hindi niya ako mahal? Nagkabit-balikat ito. Pinakasalan ka niya. Siguro ay mahal ka niya. Ang pagkakamali lang niya, naglihim siya sa iyo tungkol sa naging relasyon nila ni Divina. Gaano katagal sila nagkaroon ng relasyon ng kapatid ko? Matagal-tagal din, mahigit 1 taon din. Ano ang dahilan at naghiwalay sila? Buntis si Divina. Ipinaalam niya iyon kay Dre. Ngunit hindi pa handa si Dre na mag-asawa. Kaya naghiwalay sila. Napatiimbagang siya. Huli na ba ang pagdating ko sa buhay mo? Ani Mark sa kanya. Lula na sila ng sasakyan nito at ihahatid na siya nito. Malapit na mag-alas 11 ng gabi at humahagibis na ang sasakyan nito sa kahabaan ng Espanya. Masyado pang maaga para tanungin mo ako tungkol sa bagay na yan, Mark. Ngumiti siya. Baka nakakalimutan mong kahihiwalay pa lang namin ni Dre. Saglit na natahimik ito. Napaigtad siya nang gagapin nito ang kanyang palad. Nahiling niyang sana ikamay ni Dre iyon. Kahit pilit, gumanti siya ng pisil dito. Hindi naman ako nagmamadali eh. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay nila. Sunod-sunod na bumusina si Mark bago may nagbukas ng gate. Inalalayan siya nitong bumaba ng sasakyan. Hindi na ako tutuloy. Good night. Thanks. Umalis si Mark na hindi man lamang nangahas na halikan siya. Gentleman o nagpapaka-gentleman ito. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong kotse nito. Ganun na lamang ang gulat niya nang mapansin ang pamilyar na kotse na katabi ng sariling sasakyan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi kagad siya nakakilos mula sa kanyang kinatatayuan. Bago pa siya muling makapagsalita, lumabas mula sa bahay ang may-ari ng sasakyan. Malalaki ang hakbang nito palapit sa kinatatayuan niya. Hindi ka pala nahirapang hanapin si Mark. His voice was cold as ice. And his eyes were blazing with undeniable fury. At mukhang nagkakaigihan na kayo ah. Ano ginagawa mo rito? Pumunta ako rito para sunduin ka. Hinihintay nila yung pagdating natin sa bahay. Ngayon ang grand reunion ng pamilya. Sinusundo mo ako? I've been here for almost 3 hours. Umiiling na sambit ni Dre. Huwag na muna tayo magtalo, okay? Tayo na lang hinihintay sa bahay. Nasa boses nito ang pagsusumamo. Para ano pa? Pagtatawanan lamang ako ng pamilya mo. The hell I care. Sa kanyang pagkabigla, kinaladkad siya nito palapit sa kinaroroon ng kotse nito. Wala akong pakalam sa sasabihin nila. Nasasaktan man ay hindi siya nagpumiglas. Lula na siya ng kotse nito at kasalukuyang binubuhay nito ang makina na magsalita siya. Hiwalay na tayo. Wala kang karapatang pwersahin ako na sumama sa'yo. Nasa latch ng pinto ang kanyang kamay. Hindi na ako miyembro ng pamilya niyo. Good night. Mabilis na binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas. Damn it, Reyna. Sumunod si Dre sa pagpasok niya sa bahay. Malalaki ang hakbang nito. Nang maabutan siya nito ay hinawakan siya nito sa braso. Ipinapasundo ka rin na daddy at mommy. Para ano? Nagniningas sa galit ang mga mata na hinarap niya ito. Insultuhin? Lait-laitin? Umuwi ka na, Dre. Tapos na ang lahat sa atin. Ano ba talagang kasalanan ko at bigla ka na lamang nagdesisyon na hiwalayan ako? Sinungaling ka. Galit na bulalas niya
Habang nakakuyom ang kanyang mga kamay, minsan munang nabilog yung ulo ko. I don't want to see you again, ever. Ano kalokohan yung sinasabi mo? Umalis ka na. Hindi mo na ako mapipilit na sumama sa'yo. Pakisabi na lang sa pamilya mo na isang pagkakamali yung pagkakapakasal ko sa'yo. Sabihin na lang, mahal kita. Reyna, mabuti na ito maghiwalay tayo. Kaysa madungisan pa yung maruming dugo ang aking kamay. Ayoko mangyari yon. Don't worry. Kinausap ko na ang aking abogado para sa ating annulment. Ibig mong sabihin ako yung pinagbibintangan mo sa pagkamatay ni Divina? Na ako ang nakabuntis sa kanya? Madilim ang mukha ni Dre. Sino nagsasabi ng kasinungalingan? Si Mark ba? Noon pa kita pinagbibintangan, baka nakakalimutan mo. She breathed angrily, wanting to slap him. At walang sinasabi sa akin si Mark. He's a good guy. Pwedeng pagkatiwalaan, hindi katulad mo. Pagkasabi niyon, tumalikod na siya. Hindi na nito nakuha sundan siya. Mabilis at padabog na naisara niya ang pinto. Sumandal siya roon at nakiramdam. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kotse nito at ang pagharurot niyon palayo. Nasasaktan siya sa kanyang ginagawa. Pareho niyang pinipilasan ang damdamin nila ng asawa. Pero ano ang magagawa niya? Nangingibabaw ang kanyang galit para rito. Gayunman, hindi pa tuluyang off the hook si Mark. She was treading dangerous grounds. Naisip niya ang kanyang mga magulang. Alam na kaya ng mga itong hiwalay na sila ni Dre? Ano ang iisipin ng mga ito? Siguro nga'y nahihibang na siya. Pero ngayon nakilala niya na si Mark, nabuhay ang kanyang pagnanais na maipaghiganti ang kanyang kapatid. Hindi niya alam kung sino nagsasabi ng totoo. Mahal niya si Dre. Alam niyang tatanggapin siya nito sa oras na mapatunayan niyang inosente ito sa mga ibinibintang ng dating kaibigan nito. Maiintindihan siya nito.